Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ng isyong ito sa mundo ng social media? Nagulo ang palasyo kasunod sa pagsisiwalat ni Senator o ng dating Senator na si Lacson sa publiko ng umano'y malalim na katiwalian na kinakasangkutan ni Pangulong Kuting. Ayon kay Lacson, sangkot ang Pangulo sa mga bawal na transaksyon at anomalya na nagresulta sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Sa press conference na dinaluhan ng mga miyembro ng media, binunyag ni Lacson ang mga detalye ng umano'y ebidensya na nagpapakita ng mga illegal na aktibidad ng administrasyon. Nagpresenta ang senador o ng Nagpresenta ang dating senador na ito ng mga dokumento at testimonya na posibleng magpapatunay sa katiwalian. I cannot let this pass. The nation suffers when we allow this kind of abuse of power, pahayag ni Lacson. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng makabuluhang kaguluhan sa loob ng palasyo. Ang mga tagapagsalita ng palasyo ay naglabas ng sunod-sunod na pahayag na nagtatanggol kay Pangulong Kuting, ngunit nananatiling matatag si Lacson sa kanyang paninindigan dahil dito nagsampa si Lacson ng mga kasong kriminal laban kay Pangulong Kuting sa Korte Suprema. Ayon sa kanya, sapat na ang ebidensya para magsampa ng impeachment case laban sa Pangulo. Sa kasalukuyan, inihahanda ng palasyo ang depensa nito sa harap ng publiko habang lumalalim ang investigasyon sa mga pagbubunyag ni Lacson. Nananatiling alerto ang bansa na mahigpit na binabantayan ang mga susunod na hakbang at kontrobersyang ito na maaaring magpabago sa takbo ng politika ng bansa. Ang paglalantad ni Lacson ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga politiko at sa publiko. Ang ilan ay sumusuporta sa kanyang mga aksyon, habang iba naman ay nagsasabi na ito ay bahagi lamang ng isang mas malalim na pakikibaka sa kapangyarihan. Habang naghihintay ang bansa sa kunod na hakbang, nagpatuloy ang espekulasyon at talakayan tungkol sa maaaring mangyari kung mapapatunayang totoo ang mga paratang kay Pangulong Kuting. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Of our country would emerge from the young, fresh, and new faces in national politics. My top choice right now is Sara Duterte. She's strong-willed, stern, vibrant, progressive-minded, and has obviously good leadership qualities. There's no saying that there are no other emerging young leaders. Right here in the Senate, for example, a number of our young, hardworking colleagues are showing good leadership potentials, but at this time, and this is my personal opinion, based on whatever political sense I have accumulated after my long years in government service, Mayor Sara stands out and is right in front of the pack. I'm not endorsing her. I'm just saying that among the known young leaders, if we would choose from young and fresh faces in national politics, we can, and I think you can agree with me, na si Sara Duterte talaga yung tinitingnan natin. Ano? Not only because she's the daughter of the president, pero yung track record niya rin, pati yung experience niya as a local government official in Davao says it all. Tama, di ba? Yung track record at nagawa and mga achievements, VP Inday Sara. VP Inday Sara, 'di ba? Walang bahid ng korupsyon. 'Di ba? Diyan ako convinced, no? Sa lahat. Si VP Inday Sara lang ang walang bahid ng korupsyon. Si VP Inday Sara lang ang walang kaso ng korupsyon. And kitang-kita mo naman, no, sa kanyang track record, sobrang andami na niyang nagawa, no? And andami na niyang napatunayan. Imagine mo, pagbaba niya sa pwesto as mayor ng Davao City, debt-free, walang utang ang Davao, well-managed. And kita mo naman gaano ka-progresibo ang Davao City, di ba, pagbaba niya sa pwesto.
Kaya understandable talaga mga lods, bakit nila ngayon sinisiraan, ginagawa ng kung ano-ano. Pansin niyo yung mga kongresista, halos lahat sila gusto nilang tirahin, di ba? Gusto nilang gibain si VP Inday Sara. Pero well, di ba? Hindi sila magtatagumpay. Kasi tayong mga Pilipino, di ba, mulat na at gising na sa kung ano ang totoo. Like kami, ako I have 4 PhDs lang ah. Yung ibang kabinete na kilala ko, 40. Sabi ko, wow, galing. Ang dami ganyan. Ewan ko mga lods, no? Pero makikita mo talaga na parang pakialamera siya, no? Diba? O, sino ang pinapatamaan mo niyan? Si VP Inday. Abay, syempre, sino ba dito, no? Sa lahat, no, ng mga politiko, sino ba ang nakikipaglaban sa mga masasama at mga makakaliwang grupo? Eh, di ba ang mga Duterte? Abay, syempre, marami talagang mga halang ang bituka ang gustong gumante sa mga Duterte. And kailangan talaga nila, di ba, ng enough security. Lalo na, di ba, pagdating kay VP Inday. Hindi katulad mo, madam, na wala namang pakialam ang mga tao sa'yo. Kinumpare mo pa na ikaw, 4 PSG lang. Kinumpare mo pa sa ibang mga cabinet members. Bakit? Gabinete ka ba? Gabinete ka? Ibinoto ka ba ng tao? First time in the history, mga lords, na ngayon lang ako nakakita ng First Lady na talakera at pakialamera. My God, mga lords, ano ang masasabi nyo dito? Basahin natin. Philippine debt could balloon to 20 trillion by end of Marcos term. Sabi ni Recto. Sa baba, the country's sovereign debt could balloon to as much as 20 trillion by the end of President Ferdinand Marcos Jr.'s term in 2028. Sabi ni Finance Secretary Ralph Recto on Wednesday. The finance chief, however, downplayed concerns about the rising national government outstanding debt balance. He said the country economic growth would outpace the increase in debt. Grabe mga lords, no? Talagang anticipated na nila ang mga mangyayari. Anticipated na nila na aabot sa 20 trillion ang utang pagbaba sa pwesto ni President BBM. Grabe. Okay lang sana no? Kung kitang-kita natin, may mga quality projects na napapakinabangan ngayon ng mga Pilipino. Pero ang pinaka nakakalungkot sa lahat, ang main project ngayon ng gobyerno, alam mo ano? Ayuda. Walang tumatalim na talaga si VP Inday Sara. Sabi ni Cheese Escudero. What is perplexing is her questioning the absence of a flood master plan 2 years into the administration of PBBM after the previous administration had 6 years to develop one but was unable to do so. Oy, English pa si Cheese Escudero. Eto na, nakatikim ka ngayon kay VP Inday Sara. Sabi ni VP Inday Sara. Baka naman gusto ng punduhan ang mga infrastructure projects na aayon sa master plan. O baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapati nilang gibain na lang. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Wow! Go, VP Inday Sara! Ano ka ngayon, Cheese Escudero? Tagalugin ko, ang leader hindi ginawa para tighawak lang ng champagne glass. Sabi ni VP Inday Sara. Nakakagulat kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro Marcos ka ba? Pro Duterte ka ba? Tama! Hindi ko lang alam kung mayroong nangyari na survey noon na nagtatanong kung pro Aquino ka ba, pro Duterte ka ba, pro Arroyo ka ba, o pro Estrada ka ba, pro Aquino ka, o pro Marcos ka. Tama talaga mga lods. Ngayon kasi di ba meron ng survey na kung
pro-admin ka ba or pro-Duterte? Diba, parang, ha? Ang dami ng survey! Ang daming, diba, ang dami talagang propaganda ngayon. Hindi ko pa narinig na mayroong ganyan na nangyari at ginawang survey. Dapat siguro ang inilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? Tama. I'm sure lahat yun lilipat doon sa pro-Pilipinas at walang maiiwan sa pro-Duterte o pro-Marcos. Tama, di ba? Kasi nakakatawa talaga yun. Kasi yung kamakailan lang, di ba, may survey na pro-admin at saka pro-Duterte tapos binigyan pa nila ng percentage. Halata mo talaga na kinokondisyon nila yung mga Pilipino no? Ano akala niyo sa mga Pilipino? Bobo? Ha? Kahit gawin nyo pang 99% yan sa survey nyo. Di ba? Kahit gawin nyo pa yung 99%, 99.9%, tapos yung natirang percent, yung 1% germs, kahit gawin nyo ng ganyan, kahit sobrang taas na ng percentage nyo sa survey, pero hindi nyo pa rin maloloko ang mga tao, hindi na bobo at tanga ang mga Pilipino, hindi nyo na pwedeng mauto, hindi nyo na pwedeng mind conditioning, ha? Diba, halatang halata ngayon no? Kasi talagang mina-mind conditioning nila na kunwari, diba, our government is doing well, na kunwari maraming sumusuporta, kunwari maraming approve. Sas, ginoo ka. Sa sobrang daming problema ng Pilipinas, inuuna nyo pa yung sorbi-sorbi nyo kung pro Marcos ka ba, pro Duterte. Ay, nako. Alam mo, sa panahon ngayon, sa admin ngayon, lahat politika. Pasinin nyo mga lods, lahat masyadong hype. Lahat ang ginagawa nila ay papunta dun sa kailangan makondisyon nila ang mga tao na okay sila, magaling sila. Diba? Instead na magserbisyo ng totoo sa mga Pilipino, ang pinagagagawa ng ibang mga politiko, diba, papogi, diba, pamumulitika. At nagsisimula na ang obvious na gipitan at ipitan ng mga House of Representatives kay VP Inday Sara. Basahin natin. A House lawmaker has called on his colleagues to no longer give Vice President Sara Duterte a free pass during deliberations for the proposed budget of the Office of the Vice President. No more free passes. House urged to scrutinize every peso of OVP budget. Nye, personalan na. Diba? Ang kakapal ng mukha. Ang kakapal ng mukha ng mga House of Cards, no? Nagipitin si VP Inday Sara. No, well, in fact, si VP Inday Sara lang ang may mas maraming nagawa at kwalidad na naitulong sa mga Pilipino. Oh my God, di ba? Gaganituhin kanila, di ba? Pag hindi ka sang-ayon sa kanila or hindi kanila kapartido, di ba? Kitang-kita mo na talaga. Lumalabas na ang totoong kulay, no? And halatang-halata mo naman na talagang kinakawawa nila at binubuli nila si VP Inday Sara. Sa nakarang administrasyon, dito talaga na-establish itong industry, so to speak. Lumago, kumbaga, itong industriya. The Congress actually came up with a law so that it will be regulated for the purpose of collecting taxes as well. Pero ngayon, nakikita natin, mas dumami pala ang illegal activities, ginagamit ito bilang isang front. So, yun ang gusto ng Manang Presidente. Tanggalin na yung front para misito na ma-expose na. So, the future of BOGO, IGL, well, there's already a face-out, face-down mandate from the President. So, kaya nandito po tayo, kaya we want to be part of the swift implementation and enforcement of the President's orders. So we have to be here. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Hello? Yeah. The Bluetooth device is ready to pair. Diyos ko, may naintindihan ba kayo sa sinabi niya?
Diba? They always pointing fingers, no, sa past administration. Diba? Kumbaga sinabi pa niya, mas lumala daw, diba? At nagsimula daw sa panahon ni Tatay Digong. Well, in fact, diba? Well, in fact, legal po ang pogo, diba? Sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon lang naman naglabasan yung mga illegal pogos, diba? Pero talagang ididikit talaga nila, no, sa pangalan ng mga Duterte kay Tatay Digong. Ba't di na lang gawin nyo na lang ang part nyo, imbestigahan nyo, di ba? Yung mga illegal, ipasara nyo. Hindi yung ang dami nyo pang drama, di ba? Talagang gagawa talaga kayo ng eksena at paraan.